Tinutupad ng Diyos ang pangako niya. Wait lang mga kapatid, hayaan mo na magbahagi ako sa iyo ng mga verse na mga pangako ng Panginoon sa atin. Tayo ba ay nakakaranas mga kapatid ng mga problema na hindi natin alam kung saan nanggagaling? Mga problema na hindi tayo handa? Mga problema na kung saan hindi naman natin ito inaakala na makakaranas tayo? Yung mga problema na hindi natin masolusyonan? Mga problema na hindi natin alam kung sino ang pupuntahan. Wala tayong tatakbuhan. Ang daming problema na nangyayari sa atin. Bukod pa doon ang problema sa bayan. Mga kapatid, meron tayong gabay. At meron tayong kailangang panghawakan. Ito ay sa pamamagitan ng Biblia. Ang pagbabasa ng Biblia, doon mo makikita ang iba't ibang uri ng pangako ng Panginoon sa atin na nilikha niya. Ito ay isang gaya ng love letter para sa atin. At ipapaalala ko sa iyo kapatid na ang Panginoon ay may hindi kayang gawin sa atin. Ano yun? Ang magsinungaling. Ang mga salita niya ay nabubuhay at kailanman hindi mawawala. Ang mga salita ng Panginoon ang kailangan nating maging reminder sa araw-araw nating ginagawa. Ang salita ng Diyos ang kailangan nating maging patnubay at gabay sa kung saan tayo pumupunta. Kung ano ang mga bagay na ginagawa natin. Kung ano ang plano natin. Lalong-lalo na ang salita ng Diyos, ang mga pangako niya, ang mga kapagbigay sa atin ng kagaanan, kaayusan ng puso at karamdaman na hindi natin alam kung paano ito susolusyonan. Yan ay sa pangako lamang ng Panginoon. Hayaan niyo na magbahagi ako sa iyo ng mga verses na maaaring makatulong sa iyo. Minsan, sa ating mga kapulisan, mga sundalo, mga militar, mga gumagabay, mga pumuprotekta sa atin, meron silang mga kalaban na nahihirapan silang labanan. Ikaw, meron kang laban na hindi mo kayang labanan. Meron kang laban na hindi mo alam kung paano mo susolusyonan. Sa tingin mo na parang nangliliit ka na at napakalaki ng kalaban mo. Kapatid, may pangako sa iyo ang Panginoon. Ito ay magmumula sa Exodus 14:14 at sinabi dito, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangang makipaglaban pa. Yan ang pangako ng Panginoon. I-remind natin ang Panginoon sa tuwing tayo ay may nararanasang kalaban. Isang kasalanan na hindi natin maatrasan. Isang kasalanan na patuloy at patuloy na nagagawa natin. Na kahit anong gawin natin, hindi natin ito maiwasan. Tayo ay nakikipaglaban sa isang bagay na hindi natin malabanan. Halimbawa naman, mga kapatid, tayo merong negosyo, meron tayong hanap buhay, at sa sobrang tagal na ng hanap buhay mo, hindi ka umuunlad, lagi na lang pababa, lagi na lang pabagsak. O meron kang plano sa buhay na hindi mo magawa. Meron kang plano sa buhay na hindi mo makuha. At meron kang plano sa buhay na kahit anong gawin mo, naiiba at naiiba yung plano mo. Ito ay hindi nasusunod. Kapatid, ang Panginoong Diyos ay may plano sa iyo. I-remind mo lang siya. Magmula ito kay Jeremiah, Jeremias 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Napakagandang pangako ng Panginoon. I-remind natin siya na kapag tayo nahihirapan na, ang plano natin ay hindi magawa, meron tayong sinusubukan na hanap buhay, ngunit ayaw magtagumpay. Marahil kailangan na natin i-remind ng Panginoon
Meron siyang mas magandang plano. Meron siyang mas magandang plano kaysa sa plano mo. I-remind mo ang Panginoon. Halimbawa naman, tayo ay merong nararamdaman na sakit. Isang karamdaman na napakabigat. Isang karamdaman na kahit ang mga doktor ay hindi na alam kung saan nagmumula ang sakit mo. Isang karamdaman na ikaw lang ang meron. Ikaw ay nagugutom. Ikaw ay nauuhaw. Wala ka nang makain. Walang mainom na tubig. Walang makapagbigay sa iyo ng tulong. I-remind mo lang ang Panginoon, kapatid. Exodus 23:25. Anong sabi dito? Sambahin ninyo ako, ang Panginoon inyong Diyos, at bibigyan ko kayo ng masaganang pagkain at tubig. Pagagalingin ko ang inyong mga karamdaman. Pangako ng Panginoon sa atin yan, kapatid. Marahil kaya hindi nagkakaroon ng lunas ang sakit na nararamdaman mo. Marahil kailangan mo nang i-remind ang Panginoon gamit ang Biblia. Kailangan mong maniwala. Kailangan mong magtiwala. Kailangan mong manalig sa salita ng Diyos. At ikaw ay pagagalingin niya. Ikaw daw ay nagugutom man o nauuhaw. Siya ang magbibigay sa iyo ng pagkain at inumin mo. Ikaw naman, kapatid, yung tipo ng isang anak, mabuting anak na nag-aalaga ng iyong mga magulang na matanda na. Ngunit ikaw ay nakakaramdam na rin ng pagod. Tayo ay tao lang at napapagod din. Ikaw ay nakakaranas na ng pressure sa pag-aalaga sa mga magulang mo. Ikaw ay nakakaranas na ng sobrang pagod sa pag-iintindi sa kanila. Kapatid, may pangako ang Panginoon. Mula rin sa Exodus 20:12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Mga kapatid, kapag ikaw ay buong puso na humingi ng tulong sa Panginoon at ni-remind mo ang pangako sa iyo ng Panginoon na bigyan ka ng lakas sa araw-araw na pag-aalaga sa iyong mga magulang, ang Panginoon na ang bahalang mag-provide para sa iyo at humaba ang iyong buhay, na kung sakaling dumating man ang panahon na ikaw ay tumanda na din, ang anak mo naman ang mag-aalaga sa iyo. Sa gabay ng Panginoon, ang Panginoon gagamitin ang anak mo upang bigyan ka ng maayos at magandang buhay. Mga kapatid, nararanasan na rin natin ngayon sa bayan natin ang iba't ibang uri ng korupsyon, ang mga pagbaha dahil sa mga flood project at ghost project na kung saan ay hindi natin alam kung saan napunta. Meron mang tayong nakita ngunit hindi sapat. Mga kapatid, ipagdasal mo ang ating bayan. Sabi nga ng Panginoon, may pangako rin siya dyan. Kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag at mapagkumbaba, manalangin, dumulog sa akin, at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan. At pagpapalain ang kanilang lupain. Pagpapalain ang kanilang bayan. Mga kapatid, alam natin na ang bayan natin ngayong Pilipinas ay nalulugmok sa baha at kahirapan at korupsyon. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na manalangin upang sa gayon ang mga korap na politiko, ang mga korap sa gobyerno
ay magkaroon ng linaw sa kanilang isip, magkaroon ng linaw sa kanilang puso, na itama ang kanilang pagkakamali. Nang sa gayon, mapagpala muli ang ating lupain ng Panginoon. Mga kapatid, sobrang dami pang pangako ng Panginoong Jesus, ng Diyos sa atin. Kailangan lang natin na buklatin ang ating Biblia o kaya makinig ng salita ng Diyos, yung mga gospel. Nang sa ganun magkaroon tayo ng mga reminders sa buhay natin. Na magkaroon tayo ng straightforward na paniniwala at pagtitiwala sa Panginoon na may mga pangako sa akin ng Panginoon na kailangan niyang tupadin. I-remind lang natin siya. Hindi dahil nakakalimutan ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Walang nakakalimutan ng Panginoon sa mga salita niya. At ang patunay dyan, ang Mateo 24:35, sinabi niya, "Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili." Amen. Mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay naghahantay lang sa iyo na ikaw ay tumawag at mag-remind sa Kanya. Nang sa gayon, may paalala natin sa Panginoon ang mga pangako niya sa atin. Ganito rin ang nangyari sa mga Israelita na inilabas ni Moises sa Ehipto. Sobra silang nagrereklamo na ito lang ba ang aming pagkain? Ito ba ang gusto mong mangyari sa buhay namin? Inilabas mo kami sa Ehipto. Puro sila tanong sa Panginoon. Wala silang alam. Ibinigay na sa kanila ang kapayapaan, ang kaligtasan. Kailangan lang nila na manalangin at manalampalataya sa Panginoon. Ang Panginoon ay manibughuin. Nagalit ang Panginoon sa mga Israelita at nagpadala ng mga makakamandag na ahas upang sa gayon ay bigyan ng paghihirap ang mga Israelita na iyan. Ngunit ano ang sinabi ni Moises? Ito ang key. Sinabi ni Moises sa kanya, "Panginoon, hindi ho ba't meron kayong mga pangako sa kanila? Hindi ho ba kaya nyo sila iniligtas sa pagmamahal ninyo? Meron po kayong pangako sa kanila, Panginoon. At naway, ito ang kanilang hinahantay na matupad." Ang Panginoon, ang ginawa ng Panginoon, inutusan niya si Moises, gumawa ka ng isang gintong ahas. At kung sino man ang tumingin diyan, lahat sila ay gagaling. Hindi ka natiis ng Panginoon. Hindi sila natiis ng Panginoon. Kahit binigyan niya ito ng suliranin, kahit yung kamatayan na ang ibinigay ng Panginoon sa kanila, sobrang pagmamahal ng Panginoon dahil sa pagpapaalala ni Moises sa mga pangako niya. Dahil sa pananampalataya ni Moises para sa bayan niya, ipinagdasal niya ang bayan niya, ang mga Israelita. Ito ay nailigtas. Ganun din nawa tayo mga kapatid. Marami tayong mga problemang dumadaan sa buhay, sa bayan, mga planong hindi natutupad. Marahil kailangan mo lang sigurong i-remind ng Panginoon dahil ayun ang palatandaan ng Panginoon na ikaw ay lumalapit sa Kanya at ikaw ay humihingi ng tulong sa Kanyang mga salita. Ito ay patunay na ang bawat problema ay isang biyaya dahil ang bawat problema ay ang pagtutulak na bumalik sa Kanya. Dahil kung lahat tayo ay walang pagdaraanan, marahil tayo ay makakalimot sa Panginoong lumikha. Simulan mo na ngayon, kapatid. Buksan mo ang iyong Biblia. Meron na rin sa Google. Hindi dahil sa tinuturuan ko kayong maging tamad, kundi tinuturuan ko lang kayong magkaroon ng kaalaman sa salita ng Diyos. Amen.